1 Peter verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which, according to his abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness, through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen, ye love, in whom, though now you see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Why is our faith heavenly? Bakit ang title natin, Our Heavenly Faith? Because our faith is not earthly. Hindi galing sa mundo ang ating pananampalataya. Hindi galing sa laman ang ating pananampalataya. Kapag ang pananampalataya natin ay galing sa isip lamang natin, kinatha natin, kathang isip yun. At ang sabi ng Panginoon, nung sinabi ni Pedro, ang napakatinding confession of faith, ano ba ang masasabi ninyo tungkol sa akin? Thou art the Christ, the Son of the living God. At ang sabi naman ng Panginoon, flesh and blood has not revealed this unto you. Ibig sabihin, Peter, ang pananampalataya mo ay hindi galing sa iyong laman, hindi galing sa iyong dugo, hindi galing sa iyong sariling katang isip, but from my Father which is in heaven. So, ang tunay na pananampalataya ay hindi galing sa puso ng tao. Bakit? Ang puso ng tao ay likas na masama. Ang makakatalang natin na sarili natin ay yung mga kasamaan ng ating laman. Yan ang nakikita natin sa mga mythology. No? Ang kanilang Diyos ay si Zeus, si Thor. Si Thor ay mayroong tatay, ang pangalan ay Odin. Sila ay nakatira sa Asgard. Yan ay mga katang-isip ng mga Diyos-Diyosan. Sa Roman naman ay yung Olympus. No? Yan ang kanilang langit ay ang Olympus. Sa Buddhist naman, ang kanilang langit ay ang Nirvana. So, marami tayong mga kayang katain. Siguro yung iba sa atin, kung malikhain tayo, kaya nating kumata ng sarili nating mga Diyos at mga kalangitan. At kaya nating katain ang ating pananampalataya. Kahit yung pananampalataya kay Kristo, maraming sabit kung hindi galing sa langit. Anong nangyayari ngayon sa evangelical world? Nagbabasa ng Biblia, King James Bible. Pero sabi, nang sumampalataya ka na kay Kristo, alam mo na ba na ikaw ay ligtas? Papunta ka na ba sa langit? Opo. Yan ang pananampalataya mo? Opo. Paano mo nalaman? Kasi nanalangin ako. Kasi tinanggap ko. So, hanggang doon na lang yung kanilang pananampalataya, yung kanilang ginawang pagtanggap, yung kanilang inulit-ulit na panalangin, yung kanilang pagpasok sa church. Yun ang basihan ng kanilang pananampalataya. Ano yan? Yan ay galing sa laman. Kailangan lumalim ka pa dyan. Dapat ang pananampalataya mo, ang basihan, ay yung galing sa langit, na pagka yan ay galing sa langit,
ang pagtitiwala mo ay sa ginawa ni Kristo, hindi sa ginawa mo. Ang ginawa ni Kristo para sa'yo. Yun ang dahilan, bakit ka ligtas? Bakit ka nagkaroon ng tunay na kaligtasan at ang pananampalataya na yan ay dinidescribe sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon, ang Ama, which according to His abundant mercy, dahil sa kanyang kahabagan, hath begotten us. So the true faith is a faith which is begotten in your heart by the Father. Ang source ng tunay na pananampalataya, the Father. Hindi yung prayer mo. Hindi yung sinner's prayer mo. Hindi yung pagtanggap mo. Epekto lang yun. Huwag kang, pag humukay ka at nirecall mo, diba dito, di ba, may mga nagte-testimony of salvation. Pagka, alam ko na pong save ako nitong araw na ito sapagkat yung susunod doon natin malalaman kung anong basihan mo ng pananampalataya mo. Pag ang source mo ay, sapagkat ako'y lumuhod sa altar, sapagkat binautismuhan ako ni Pastor Nilo, sapagkat na-join na ako sa church, ay pananampalataya yan sa laman. Hindi yan begotten of the Father. Pero ang papasalamatan natin, tunay na pananampalataya, we bless God, the Father of our Lord Jesus Christ, because by His abundant mercy. Kahabagan lang ng Diyos na naiintindihan mo yung tunay na pananampalataya eh. Kasi kung talagang sa laman mo lang, kahit idikdik mo pa, isang oras, nag-uusap kayo, tungkol sa paano mo i-explain, bakit ka saved, babalik pa rin siya doon sa laman eh. Parang, bakit ganun? Mahirap bang intindihin yung sinasabi ko? Na si Kristo ang tagapagligtas at hindi yung prayer mo? Mahirap ba? Bakit doon ka pa rin bumabalik? Yun ang nakikita natin, experience natin yan. Muna sa ating sarili. Kaya yung iba ay nagkaroon ng dalawang date ng salvation. Kasi yung unang date, nagtiwala lang siya doon sa prayer. Yung pangalawang date, naintindihan na niya that he is justified by faith by the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Yun ang kanyang day of salvation. Yung iba may dalawa eh. No? Pero na-introduce ka doon sa una na nagkiklaim kang saved because of something that you did. But the true faith is created by God, by the Father, in you, through His abundant mercy, begetting it in your heart. At ano nangyari? Unto a lively hope. Iyang lively hope na yan ay nalalaman mo yan na kumbaga may malaki kang pag-asa. Na iyang pag-asa na yan ay indestructible. Hindi ka matitinag dyan. At ang pag-asa mo, ang basihan, because Jesus Christ lives, I will also live, even if I die. Because of the resurrection of Jesus Christ, there is a hope for me that if I die, I will live again. Yan po ang naging basihan ng mga apostol, yung mga unang disciples ng Panginoon. Kaya nung dati, sila'y takot. Nung namatay si Kristo, sila ay nagkulong sa kwarto. At dahil baka susunod na silang aarestuhin. At susunod na silang ipapako sa krus. So natural sa tao, yung pagka-aarestuhin ka, tumatakbo ka, nagtatago ka. Eh, ganun ang ginawa ng mga disciples. No? Eh, bigla na lang, buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Oh, di ako maniwala. Ayaw pa maniwala ni Thomas eh. No? Di ako maniwala sa'yo. Ano yan? Hoax. No? Di, totoo, buhay. Oh. So, nung kumalat na nabuhay muli ang Panginoon, nagkaroon sila ng
lively hope. Totoo lahat sinabi. Everything is confirmed. This is the Messiah. This is the Son of the living God. Everything that He said is true. Therefore, if He lives, we will live again. Kaya hinamak nila ang kamatayan. From that point forward, di na sila takot. Kaya wala nang threat na kayang pigilin sila. Galing sa umaasa lang sila sa Panginoon, biglang kumalat ang gospel of Jesus Christ, kahit na hinahataw sila, kinukulong sila, tinetreten sila na mamamatay kayo. Namatay na nga si Stephen, lalo pa rin kumalat. No? So, yan bakit? Bakit ganun ang kanilang, ba't tumapang sila? Kasi Jesus is alive. Therefore, we also will live. Di na tayo kailangan magtago. No? Kung ano man ang mangyari sa atin, pag namatay tayo, mabubuhay tayo ulit eh. Hindi yun ang katapusan eh. Mali yung mga Sadducees. So, He gave us faith. Did He give you faith? Ang pananampalataya bang hawak mo, galing sa Diyos? O galing sa sarili mo lang? Kaya yung iba, mahina ang pananampalataya. Pag in-examine mo yung sarili mo, ikaw lang yan eh. Gusto mo lang na maiba eh. No? Kaya mahina. Pero kung galing yan sa Panginoon, malakas yan. Through His mercy and grace, you will be emboldened. And you will really spread the news that Jesus is alive and death can no longer hold you. So that's number one, the begetting of our faith. I surely hope every one of us here has a faith that is from heaven. And that your faith is from the begetting of God our Father. Number two, the reservation of our faith, sabi sa verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Ngayon, ako po ay may reservation sa Philippine Airlines. What a tragedy para pagdating ko sa airport, sasabihin, your seat is taken. Hindi ka makakasakay kasi puno na ang eroplano. Paano nangyari yun? Confirm. Meron akong boarding pass. Pero hindi ka makakasakay. Alam niyo, nangyari sa akin yan sa Alcobar. No? Meron kaming confirmed booking sa SAPCO. Pauwi ng Riyadh. May seat number kami. Pag akyat namin ng bus ni Luz, may nakaupo. Sa Saudi. No? Nagmamadali daw siya. Tapos sabi nung driver, Pilipino, yung conductor, Pilipino, hindi tayo aalis. Pagka hindi bumaba yung Saudi at yung Pilipino ang umupo dyan. Aba, ay talaga nanindigan siya sa pagkakaupo. Isang pamilya. Pasensya na, sir. Sila ang bumigay. Yung konduktor at saka yung driver ang bumigay. Di kami bumigay na rin. Nilagay kami sa isang suburban. Napaka walang kwentang ride. No? Siksikan. Tapos, 4 na oras na nakaganon. Kaganon ka. Buti na lang, walang amoy. Pero, di ba, ang ganda-ganda nung may booking ka, may reserve ka eh. Pero mga kapatid, yung reservation natin sa langit, hindi ma-okupa ng iba yun. Kung may reservation ka, sabi rito, no, may assurance tayo, we will be going to an inheritance incorruptible and undefiled
and that fadeth not away. So, kahit wala kang dalang ticket, sa puso mo, sinulat na ng Panginoong Diyos, you have a reservation in heaven. It is as if you are already set down in heavenly places in Christ Jesus. Dahil nandun ang Panginoon, pwede nating imaginein na nandun ang Panginoon at sinabi niya, I will prepare a place for you. Meron ng upuan doon, may pangalan, no? Romel. No? Katabi nung Romel, Ruby. Magkatabi kayo, Brad. Katabi. No? Katabi pa noon, Micah. No? So, ganun din dito sa kabila. Sinulat ng Panginoon, no? Lorwell. Tapos, Nena. Magkatabi pa rin kayo, Brad. Oo. Nakasulat na yung mga pangalan natin, yung mga totoong ligtas. Amen. Nandun na, reserved na. At hindi na, walang pwedeng pumilas nun. Nakaukit yun sa ginto. No? Wala nang pipilas nun. Panginoon ang nagsulat nun. No, that's just an imaginary, no? An illustration. At maaaring iba ang senaryo pagdating natin doon. So huwag niyong hanapin yung mga upuan nyo. Pero, ang alam lang natin, merong reserved in heaven for you. Yung inyong inheritance ay mayroon ng reservation. We have faith, and we trust, and we firmly believe that there is an afterlife. Merong buhay sa kabilang buhay. Hindi ito ang katapusan. Kaya nga, hindi akma sa isang Kristiyano na kapag may namamatay na mahal sa buhay, ay tumatangis na para bagang, wala na siya! Wala na siya! Para bagang wala nang kabilang buhay. Kung pareho kayo ligtas yung namatay, ligtas ka, ay magkikita-kita ulit kayo. Diba? Sa kabilang buhay. So there is a place where saved souls will see each other again in a resurrection morning. When the promises of God, which cannot be corrupted, with the rewards, with the crowns, with the joys, with all the blessings, will be visible. Yan ay hindi imaginary. No? Yang reservation na yan, inheritance, incorruptible. Andyan yan. Hindi yan mababago. Kung ano ang pangako ng Diyos, iyon ang dadatnan mo. Pagdating mo sa dalampasigan ng langit. Kung ano yung ina-expect na sinasabi ng salita ng Diyos, yun talaga yun. And then number 3, the keeping of our faith. Ang sabi ng verse 5, tayo na binigyan ng kaligtasan, na binigyan ng faith, na begotten faith of God, tayo ay kept by the power of God. Through faith. Unto salvation, ready to be revealed in the last time. So if you have God-given faith, God created your faith, it is God who will keep it alive. Hindi mamamatayan. Hindi yan lalabo. Hindi yan, kung sa isip mo man, ligtas ba talaga ako? Minsan magda-doubt ka. Pero God will sustain. Kumbaga parang isang kandila na nauupos-upos na. Minsan may mga mananampalataya na dahil sa trials of life ay parang kandilang nauupos. At sasabihin mo, say, baka ko talaga? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang langit? Totoo ba ang kaligtasan? Totoo ba ang Bible? So parang kang nauupos na kandila. Pero wonder of wonders, the miracle of God will come to you to sustain your faith. Bakit? We are kept by the power of God, not by your power. Hindi ikaw ang nagme-maintain ng kaligtasan mo. Kung ikaw ang nagme-maintain ng kaligtasan mo, laglag ka na. Hindi mo kaya. Sasabihin mo, wala, ano lang to. Nadala lang ako sa mga bola-bola ng pastor.
Nadala lang ako dun sa mga, kumbaga hype. No? Nakiuso lang ako sa mga born again. Kaya ngayon ang sabi nga ni Vic Vargas, alam nyo, hindi nyo kilala si Vic Vargas. Si Brother Jun lang may kilala kay Vic Vargas. No? Kaming dalawa. Saka si Rael. No? Si Vic Vargas ay nag-profess ng faith. Dati bold star yan eh. No? Yan yung pinakaunang daring bold star. Panahon ng martial law, bawal. Bawal lang lahat ng bold films. Pero siya ay nag-dare na, sige, makulong tayo. So, pinilahan yung kanilang pelikula. Pagkatapos, nung pandalas na siya ng ganong klaseng pelikula, biglang tumigil. In-interview. Oh, bakit po hindi na kayo nagbo-bold? Kasi born again na ako eh. Ay, natuwa kami. Natuwa kami na mga mananampalataya. Wow! Merong isang bold star na nagsisi sa kasalanan. Nung humihirap na siya, gumawa ulit ng bold film. Na in-interview ulit siya. Bakit po, di ba born again na kayo? Bakit po nagbo-bold na naman kayo? Dead again ako eh. Bakit nagkaganon? Kasi, yung kanyang born again, nakiuso lang. Na-soul win siya ni Hindi nyo na rin kilala yun, kaya di ko nasasabihin. No? Na-soul win siya ng mga kapwa niya artista. No? Kaya, maganda yan Kakaiba yan Sige nga, makasali ako. Yung wala na siyang pera, wala nang kumukuha sa kanya, bumalik siya. Dead again. So, ang tunay na born again, hindi pwedeng ma-dead again. Kasi ang tunay na born again, kept by the power of God. Kaya hindi pwede losing salvation. Dahil ang nagme-maintain ng kaligtasan ng tunay na ligtas ay ang Diyos, hindi ang tao. Only souls with God-given faith are kept by the power of God. Kaya pagka ang isang tao nawalan ng kaligtasan, nawalan ng pananampalataya, bumalik sa kamunduhan at nakamatayan na niya yung ganong estado ng buhay na nagpapakilala sa atin na nanalo ang kadiliman sa kanyang buhay, ang ibig sabihin niyan, he never received the true faith from God. Di talaga siya nakatanggap ng born again, begotten of God, faith. Kumbaga, ang nagkaroon lang siya ng faith, nag-join lang siya ng religion, nag-join lang siya ng uso, nagpabaptize lang siya, nakilingwahe lang siya, no? Ang dali naman gawin. Diba? Alam natin yung salitang mimic. Mimic. Nakikiuso, nakikigaya. Kung ano yung sinasabi namin. Pagka kami nag-praise the Lord, ikaw din nakikitaas, praise the Lord. Gaano ba naman kadali yung tumaas ka ng kamay at magsabi ng praise the Lord? Makikikanta ka rin. No? No? Early ka rin. Makikitites ka rin. Makikisoulwin ka rin. Through training. Lahat yan kayang gawin ng unsaved. Pero, pag nawindang, yun ang pruweba na talagang he was never of us. For if he were of us, he would never have gone from us. Another way of saying, another verse, we are kept by the power of God, but God is pleased na yung mga binigyan niya ng pananampalataya, nireserve niya ang mga pangalan sa langit, at minemaintain niya ang kanilang mga pananampalataya. God is pleased to give them trials. Kaya nga sabi ng Philippians 1:29, it is given to you not only to believe in Him, but also to
suffer. So yung trials, kaakibat yan ng kaligtasan. Kaya huwag kang masusurprise. Ha? Pagka ikaw ay sinusubok ang pananampalataya. Kala ko, save na ako, wala na yan. Beda process na. Hindi. Kasama yan. At mas matinding pagsubok, mas matingkad na ginto ka. Ha? Hindi ko sinasabi naman na maghanap ka na ng pagsubok. No? Ganun pala magiging mas matingkad akong ginto Sige pa, pagsubok pa more. Hindi. Diba? Ang sinasabi lang natin, pag dumating yan, tiisin mo yan kasi sa Panginoon din galing yan. Amen. At kapag na-survive mo yan, you will be shiny like gold. Ano sabi? Verse 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be. O, kita nyo? Hindi hinahanap yung trials. If need be. Ye are in heaviness through manifold temptations. So, dadaan ka sa pagsubok. Minsan, pati ang magiging pagsubok mo, minsan yung church mo. Minsan, yung pastor, ang magiging pagsubok mo. O minsan, kayo naman ang pagsubok sa pastor. Ganyan lang yan gantihan lang. No? Parang gano'n no? Merong, ano ba talaga? Minsan, mako-confuse ka. Ano ba talaga? So, kasama yan. Kailangan intindihin mo na that is part of the Christian life. And what is your duty when you are undergoing trials? Verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pag meron daw pagsubok, no, ituring mo yan na pagsubok na patungo sa papuri sa Panginoon. Pag yan ay hindi mo ginawa, ay masakit sa iyong kalooban. Mas mahihirapan ka. No? Pag yan ay itinuring mo na parang tao sa tao, hindi kasama ang Panginoon. No? Tao lang, relationship lang. Yung between husband and wife, between father and son, daughter and mother, between friends, between loved ones, between partners. Pagkaya ng mundane ang outlook mo sa buhay at hindi mo in-incorporate ang Panginoon as somebody who allowed the trial to happen, and Satan even included sometimes in the equation. Pag hindi ka nakakita ng spiritual battle, kundi ang nakita mo lang ay physical struggle or fleshly struggle, carnal mind, mawiwindang ka, magkakaroon ka ng masamang, hindi ka na mag-enjoy sa trial. Sana, kung nakita mo yung spiritual battle, at nakita mo yung spiritual blessing, nagisanang for your own good, for glory of God. Kasi pag tinusubo ka, at nakakayanan mo, God is glorified. Diba? God is glorified kaso hindi Ang nakita mo lang, asar Naasar ka lang, kaya nang-aasar ka din. Pagka ganon, ay yan, magulo. Magulo ang buhay, hindi na masaya. Kaya, tingnan natin ito mga kapatid. Ang isang tunay na ligtas, galing sa Diyos ang kanyang pananampalataya at ito'y mayroong produkto na reservation sa langit. Ang Diyos ang nagpapanatili na ikaw ay ligtas at yung pananampalataya mo ay nandyan, intact. At dahil ganyan, ang
iyong estado sa buhay, susubukin ka. Yan ay kasama na experience ng tunay na mga ligtas. Huwag mong sasabihin na, ba't ganito? Ba't di na ako masaya? Bakit ganyan? Kasi siguro, hindi mo tinitingnan yung spiritual avenue. No? And now, so, but dagdag natin ang verse 8. Whom having not seen, kasi dito sabi, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. May darating na appearing. Pag sinabing appearing, hindi yan yung death, kundi yung second coming. So, pag dumating na ang Panginoon, magkakaroon ng praise and honor and glory. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng rewards galing sa Kanya. Mayaman ang ating Diyos. Kaya, konting kibot mo lang para sa ministry. Konting generosity lang. Konting ngiti lang. Konting pagbibigay doon na pag-give in sa tingin mo ay ikaw ang dehado pero nag-giveaway ka. Konting mga ganyan lang, there it will redound to the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Whom, having not seen, ye love. Sino na nakakita sa ating Panginoon? Wala pa. Yung mga nakakita nga, gusto nila makita ulit. So kahit di na nila nakita, umalis na, umakyat na sa langit, mahal pa rin nila ang Panginoon. Lalo na tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, Thomas, do you believe because you see me? Blessed are they, more blessed are they, who have not seen me and yet believe. Sino yan? Tayo yun. Hindi natin nakita ang Panginoon. Si Thomas, kaya nagsabi ng, My Lord and my God! Nakita niya yung Kristo na butas. Nakita niya. Ikaw nga talaga, Panginoon Diyos. Tayo, sabi ng Panginoon, mas pinagpala yung mga hindi nakakita sa akin. Subalit sumampalataya. Tayo yun. Mas pinagpala tayo. At ito na nga ang affirmation, sabi ni Peter, kasi narinig niya yung sinabi ng Panginoon na mas pinagpala yung mga hindi nakakita sa Kanya. Kayo na hindi nakakikita sa Panginoon, mahal nyo pa rin siya. Yan ay mabuti. In whom though now you see Him not, yet believing, ye rejoice. Meron pa ba tayong rejoicing sa ating buhay Kristiyano? Blessed are you. It is a good experience to rejoice because you are in Christ. To rejoice because you have that emotion of love. Nasasabi ba natin, I love you, Lord? Nasasabi, Panginoon, di ba? I love you. Kasi, ang dami mong blessing sa akin. Tapos minsan, kahit yung trial, sabi mo, Lord, I love you. Don't let go of me. I know you will not let go of me, but I still ask, don't let go. Diba? Pag meron kang kuya, yung tatay ko, akala ko papatayin ako sa dagat eh. Kaya nung dinala niya ako sa laot, sabi ko, mamamatay na ako, lulunurin ako ng tatay ko. Tinitraining niya akong maglumangoy eh. No? Yapos ako ng yapos sa kanya. At hindi ako bumibitaw. Yun ang gusto ng tatay natin, ng ating Heavenly Father. Na kapag tayo ay nakakaramdam na parang nalulunod sa problema, yapos! Yapos! Don't let go! Don't go away! Yes. Dahil yan ay mangyayari sa buhay mo. Na parang malulunod ka sa dami ng problema, dami ng pagsubok. Just keep holding on. And say, I love you. Don't let me go. I love you. I know you love me. And yan sabi, kaya nga ito ang affirmation ni Peter.
that even though you have not seen Him, unlike me, I have seen Him, but you that have never saw Him, you love. Though you see Him not, you believe. And your belief is even greater and enhanced because your believing is with rejoicing. Nakakaroon ka ng kakaibang, mas higit pa doon sa mga nakakausap mo, kaharap mo. Diba? Meron ka bang kaharap na nagre-rejoice ka dahil kasama mo siya sa buhay? Diba? Kung buti na lang, magkasama tayo. Diba? Ang sarap nung gano'n, ano? Yung you don't hate your husband or your wife or your daughter or son. Nasasabihin mo, ayoko na kita makasama eh. Yung through the years, ay magkasama kayo pa rin ang nagkikita every morning, habang magulo pa ang inyong buhok, habang mabaho pa ang inyong hininga. Pero you rejoice, dahil kayo pa rin. Hindi kayo nag-cheat, hindi kayo nagdayaan, hindi kayo nagkaroon ng matinding away na wala nang balikan. Kaya ayoko ng divorce sa Pilipinas eh. Parang it's opening the floodgates. Magagamot yung mga naghiwalay na. Magagamot. Pero pagkatapos magamot nun, tuloy-tuloy na yung maghihiwalay. At manganganak na ng manganganak yan dahil yung second, third, fourth generation, yan na yung magiging buhay. Kaya mali yung divorce. Oh. Huwag tayong pumayag sana yan. Sana hindi manalo yan sa batas dito. We will not stop loving the Lord Jesus Christ. And while loving Him, we rejoice with joy unspeakable and full of glory. Sana nararanasan natin yung joy unspeakable. No? Yung hindi mo mabanggit. Sobrang saya mo, hindi mo mabanggit, napaluha ka na lang. Sobrang feeling mo ay very good. So because of that overwhelming peace and happiness, ay hindi gusto mo sumigaw, kaya lang naubos na yung boses mo sa sigaw, kaya lumuluha ka na lang sa sobrang tears of joy. Unspeakable. No? And full of glory. Dahil yung joy mo ay tunay at holy joy. Sana lahat tayo maranasan yun, ano? Kasi it's a different kind of experience na meron kang joy unspeakable and full of glory. Sabi nga nung kanta, with joy unspeakable and full of glory, the half has never been told. Alam niyo yung na-experience natin na blessings ng Panginoon, wala pa sa kalahati noong ating makukuha pagdating natin sa glory. The sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Kaya tiisin na natin. Magsama-sama tayo, huwag tayong magkapikunan. No? Huwag tayong mag-iwanan. Itatag natin ang church ng Panginoon through the trials, through the testings, yung ating mga inconsistencies, yung ating mga different kinds of ways of our lives, ay minsan palagpasin natin, minsan i-deal natin, minsan ay baguhin natin, pero ang importante ay masaya pa rin tayo, magkakasama tayo. Dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa isang tao. Dahil sa Panginoon. And that will be
for the glory of God. Meron akong isang nalaman na isang true story, no, na hindi niya nakikita si Kristo pero nagtiwala siya kay Kristo. Merong isang Muslim na tatay na pinadala yung kanyang anak sa Amerika at dahil doon nasa Arabo yon ay naligtas. Tapos bumalik siya sa Arab country. At dahil Christian na siya, ay sinubukan niya na ikwento ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ama at ina. Pero nire-reject nila. At masama ang kanilang kalooban. So one day, nagkaroon ng sakit na kailangan operahan yung kanyang nanay. At critical, sabi ng doktor, critical. Baka paglabas niya, baka hindi na siya lumabas na buhay. Tinapat yung tatay. No? So sabi nung hinahatid na sa OR, tawag siya ng tawag kay Allah. No? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganun siya ng ganun. No? Pero nung nakikita niya parang nag-drift away na yung buhay ng kanyang minamahal na asawa, ay tumawag siya, sabi niya, kung totoo yung Jesus Christ na sinasabi ng anak ko, tinatawag kita ngayon, pagalingin mo ang mahal kong asawa. Jesus Christ, pagalingin mo. Kung totoo ka, pagalingin mo. And the Lord gave him a miracle. Gumaling yung asawa niya, lumabas ng operation na maayos. And so, simula noon, kahit hindi niya nakita si Kristo, mahal niya na si Kristo. Umalis na siya sa Islam. No? So, tayo minsan, hindi man tayo makakita ng miracle, hindi man natin makita ang angels, hindi man tayo makakita ng supernatural things, yet, we love Him. That is good. That is the faith that God wants us to have. Lastly, the end of our faith. Sabi ng verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. In the end, mga kapatid, we will receive the end of our faith. And that means a visible salvation. A tangible salvation. We will be able, kung merong sinabi sa New Jerusalem, ay mayroong gates of pearl, mahahawakan mo yun, mahihimas mo yung gates of pearl. At kung sa New Jerusalem ay may sinabing streets of gold, maaapakan ng sarili mong paayon. Hindi yan imagination. Meron talagang building na ginawa ng Panginoong Diyos. At yan ay mapapasok natin. At yan ay magkakaroon tayo ng banquet sa loob. At magkakaroon ng, talagang mahahawakan mo ang Panginoon, makakamayan mo ang Panginoon with His nail-pierced hand. Pwede mo siyang mahawakan, pwede mo siyang mayakap. The end of our salvation, even the end of our faith, even the salvation of our soul. Sa ngayon, invisible. Wala kang nakikitang Kristo pag nananalangin ka. Wala kang nakikitang mga cloudy manifestations pag sinasagot yung panalangin mo. Hindi kagaya nila Moises, na may burning bush na hindi nauubos yung apoy. Tapos mayroong hand of God na sumulat doon sa bundok. Sinulat yung 10 Commandments. Wala tayong ganon. Huh? Wala tayo ditong bigla na lang namatay ang ilaw, tapos bumukas, tapos mukhang ginto na tong building natin. Walang ganon. Yet, although we do not see, we love Him and we believe in Him.
Pero dadating ang panahon that everything will be visible. And everything, pati ang Panginoon, yung kanyang trono, yung kanyang boses, maririnig natin. Yung kanyang features, makikita natin. And that will be forever and ever. Yan ang kagandahan ng ating pananampalataya na binigay ng Panginoon. It will be the end of our faith. When we go to the next life, all the promises, every promise in the book is mine, and it will be tangible. And so, that, masasabi lang na natin sa ngayon, makakaawit lang tayo na what a day that will be. Tayo po'y tumayo.